Kapag nasa negative sign naman ang anodes mo, at positive sign naman sa cathode mo, this will not conduct electricity. Kasi nga, from low to high siya. So, ang flow ng current mo ay ganito. So, hindi sila tugma nung direction. Pwede mo ring i-drawing yung diodes mo as ganito. Nakalimutan ko palang sabihin na ang anode ay P-type semiconducting material. Ang cathode naman ay N-type semiconducting material. Ibig sabihin, dito si P, dito si N. Katulad na lang ng una nating ginawa na yung una nating example, kapag positive din dito kay anode at negative naman kay cathode, this will conduct electricity. At ang tawag naman dito ay forward bias. This will be also called as Tama. This will be called closed switch kasi nag-a-allow ito na mag-conduct ng current. Ibig sabihin na to, pag close yung switch mo, is may dumadaloy na current doon sa diodes mo. Kapag negative naman sa anode at positive sa cathode, this will be called reverse. Kasi, reverse, kabaligtaran. Reverse bias. And this will also be called open switch. Open switch siya kasi hindi siya magkakandak ng current. Not unless nga is kapag nag-apply ka ng very very high voltage. Pero sa practical uses naman, hindi na tayo mag-add ng sobrang taas na amount ng voltage just to prove na ang diodes natin ay pwedeng mag-conduct ng electricity. Pero maaari nga, pero wag na lang. So, ano lang natin, i-emphasize lang natin, positive to negative, high to low, forward bias siya. At closed switch na nag-a-allow na mag-conduct ng current yung diode. Kapag naman negative to positive, low to high, reverse bias siya. Open switch siya, meaning hindi siya magkakandak ng electricity, not unless you apply very high voltage. To further understand this, gawa tayo ng graph. Dito ang forward current natin, reverse current natin, reverse voltage, at forward current. Dito natin lagay yung 0.7 volts natin. Ito yung knee voltage natin. Ito yung standard voltage drop na kinakailangan upang makapag-conduct ng current. Kapag ganito, dito yung current natin. Kapag ganyan, kapag hindi pa dumadalo yung current doon sa diodes, 0 pa lang siya. Baba pa lang yung amount ng current niya. But once na nalagpasan niya na yung diodes, tataas na yung voltage niya. Ganon din naman dito. Kapag hindi niya pa na bababa siya. Pero kapag dito kasi para siyang negative 10, negative 20, basta mas mataas siya. Hindi katulad na dito na 0.7 lang. Dito lang natin mapakita na large enough voltage can force diode to conduct electricity. So, naiintindihan na po ba? Kapag positive to negative, forward bias, nagkakandak ng electricity. Negative to positive, reverse bias, hindi nagkakandak ng electricity.
Kung nagigets na po, punta naman tayo sa math equation. Yes po, opo, may math equation tayo. Sayang kasi naka-flash sa PPT natin yung mga question nung isosolve natin. Pero okay lang yan. Makinig lang kayo. Sana talaga malakas yung TV natin para rinig na rinig ako. I will try naman po yung best ko para maintindihan nyo rin to. Yan, buo na ang circuit natin. Sabihin natin tong resistor natin is 50 ohms. Meron na pala tayong voltage dito na nag-a-amount ng 12 volts. Etong diode natin, alam naman natin yung diode natin, standard voltage drop is 0.7 volts. Ang mga tanong natin is, unang-una, will there be a current? May dadaloy ba na current dito sa circuit na to? At kung oo naman, kung may dumadaloy nga na current, ano yung current? What amount of current? At ang last is, what power consumed by the diode? What is the amount of power consumed by the diode? So, para malaman natin kung nagkakandak nga ba ng electricity yung diodes natin, is yung gagawin lang natin yung kanina, yung on and off. So, drawing tayo ditong diode. Pansin naman natin na from high to low. So, from positive to negative ang flow ng current natin. So, positive to negative. So, ganito ang flow ng current natin. Tingin niyo ba, on or off to? Sana may sumagot. At this is on. Kasi same ng direction yung arrow natin. If the current is in the same direction as the arrow, then the diode is conducting electricity. So, alam na natin yung question agad sa number 1. Yes po, opo, nagkakandak po ng electricity ang circuit na to. At, ano naman ang amount nito? Pero bago natin malaman yan, hanapin muna natin yung voltage across dun dito sa 50 ohms. Ilan ba yung dumadaloy na voltage dito sa 50 volts? 50 ohms. Para malaman natin yan, gagamit tayo ng Kirchhoff's voltage law. Nakalagay din sa PPT kung ano yung ini-state nun, pero basically, ang Kirchhoff's voltage law ay said that V across the resistor and diodes has to add up to so basically, yung voltage sa yung resistor has to adds up according to Kirchhoff's law. So, sige, malilito tayo doon. So, ang sinasabi lang nun is yung voltage na dumadaloy dito sa resistor na to